Welcome back sa ating mga balitang basketball. Hindi na nadarama ni Kelly Oubre Jr. ang pagmamahal ng mga fans ng Sixers sa kanya. Ayon sa isang post, sinabi mismo ni Kelly Oubre Jr. na mahal niya ang syudad ng Philadelphia pati ang mga tao. Pero mukhang hindi naman daw pagmamahal ang ibinabalik nila sa kanya. Sa ating nagdaang balita, atin nga hong tinalakay ang paglalagay ng Sixers sa trade market kay Kelly Oubre Jr. para kanilang mapapirma si Quentin Grimes. Kung mahal mo ang fanbase ng team mo pero hindi ka naman nila mahal, may something dyan. Si Kelly Oubre Jr. ay isang magaling na player pero mayroon ding something sa kanya, yung pagiging mayabang. Sa Golden State Warriors, hindi rin po naging maganda ang pagtatapos ng kanyang career doon sa kanila. Ito'y marahil marami siyang reklamo patungkol sa kanyang papel at nung sa huli nga ay ayaw niyang mag-coming off the bench para sa kanila. Mayroon pang mga rumors na kanyang tinutuligsa ang sistema ng Golden State Warriors na hindi naman daw para sa kanya, hindi bagay para sa kanya. Well, syempre, expected yan sapagkat hindi ka naman yung star player, hindi ka naman si Stephen Curry, kaya dapat na ikaw mismo ang mag-adjust. Hindi naman po pwede na yung mga star player ang mag-a-adjust sa'yo. Sa ngayon ay mukhang tapos na itong si Kelly Oubre Jr. sa Sixers sapagkat sinabi niya mismo sa mga fanbase nila na kung sino man ang hamon sa kanya ay kanyang papatulan at ito'y kanyang papataubin sa pamamagitan ng one-on-one basketball. Mahirap ang maging mayabang sa NBA dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa taas ka. Yung mga star player nga ay humble lamang. Samantala, aayawan naman ni Terry Rozier ng Miami Heat ang buyout offer ng team niya para sa kanya. Sa ngayon kasi ay desidido ang Miami Heat na siya ay i-buyout sapagkat hindi naman siya totally gagamitin talaga ng Miami Heat sa kanilang opensa bilang main option. Pero itong si Terry Rozier ay matigas, ayaw niya na i-buyout ang kanyang kontrata. Ibig sabihin kasi ng buyout ay hindi makukuha ni Terry Rozier ang kanyang $26.6 million na sasahurin sa isang season ngayong taon sapagkat meron siyang parte na isasauli doon. At heto pa, ayaw niyang magpa-buyout sapagkat siguradong wala ng team na kukuha sa kanya kung siya'y papasok man sa free agency sapagkat alam niya mismo na sa ngayon ay mailap ang mga kupunan patungkol sa mga manalarong under investigation sa gambling na mayroong kaugnayan sa kanya na labis pong ipinagbabawal ng NBA para sa kanilang mga manlalaro. Sa ating huling balita naman, kinumpirma mismo ni Patrick Beverley na malapit na siyang makapirma ng kontrata sa Rockets pero mayroong problema sa cap space kaya hindi ito natuloy. Sinabi niya na sa mga nagdaang linggo ay patuloy po siyang nag-workout sa Rockets pero hindi talaga ito nag-workout para sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay pwede naman sanang ipalit ng Rockets itong si Patrick Beverley sa posisyong naiwan ni Dillon Brooks sa kanila. Pwede naman na hindi na siya kakamada ng malaking puntos, sa depensa lang siya pero somehow mayroon talagang malaking problema sa kanilang cap space at ito ay magpapahirap palalo sa kanila especially na pasok sila ngayon sa first apron.